China dinalaw ng sunod-sunod na kalamidad. Simula noong pumasok ang taon na ito, samot-saring mga delubyo na ang pinatikim sa residente ng China. Milyong-milyong tao na ang naapektuhan at libo-libo na ang mga nasawi. Kailan kaya ito matatapos? Ito ba ay karma at paghihiganti o sadyang nagkataon lamang sa bansa? China, ang bansang kumakawawa sa ibang mga bansa. Kalikasan na yata ang gumagawa ng paraan upang ipaghiganti ang mga biktima nito? Ano-anong mga sakuna ang tumama sa China? At matatapos pa kaya ang pasunod-sunod na pasakit na nararamdaman ngayon ng China? Yan ang ating aalamin. Number 1, dam failure. Halos 6,000 katao ang napilitang mag-evacuate sa probinsya ng Hunan noong July 6, 2024 dahil sa isang dam failure. Ayon sa state news agency na Xinhua, noong Biyernes ng hapon, nagkaroon ng problema sa Dongting Lake. Ang lawa na ito ay tinaguriang ikalawa sa pinakamalaking freshwater lake ng China. Ang rupture sa lawa ay may lawak na 226 meter, 740 feet, na nagtulak sa mga autoridad para ilikas ang nasa 5,700 na residente. Dahil sa pangyayari, mabilis na kumalat ang balita at mabilis na kumalat ang mga litrato at video na nagpapakita kung gaano kalala ang naging pinsala ng dam failure na ito. Makikita sa mga ito kung gaano inanod pati ang mga malalaking truck at sasakyan at pagbaha sa mga kabahayan. Umaksyon naman agad si Xi Jinping at nananawagan sa agarang pagkakaayos at pag-agap sa sitwasyon. Ayon dito, ang sitwasyong ito ay kinakailangan ng all-out rescue at relief efforts para maprotektahan ang mga tao at ang mga ari-arian nito. Ang rehiyon ng Hunan ay tirahan ng mahigit nasa kalahating milyong populasyon. Binigyan naman ng karagdagang pondo ang rehiyon ng 540 million yuan o $74 million para sa naturang relief funds. Number 2, baha. Mahigit 40 plus na ang nasawi dahil sa pagbaha at pag-landslide sa Guangdong Province. Ang pangyayaring ito ay tinaguri ang pinakamatinding pagbaha sa lugar, partikular na sa Meizhou City. Ang syudad na ito ay tahanan ng mahigit 3.8 million katao. Nagsimula ang delubyo noon lamang isang linggo at mula noon, hindi na tumigil pa at lumalala lamang ang sitwasyon. Patuloy na inaayos ang mga apektadong lugar. Ngayon, nasa 9,000 na mga kabahayan pa ang wala pa ring kuryente dahil sa insidente. Noong Biyernes lamang, tiniklara ang death toll na 9 lamang. Ngunit sa hapon ding yon, nadagdagan pa ito ng 38. Hanggang ngayon, 2 ay nawawala pa rin. Dahil sa matinding pag-ulan at kaakibat na panganib ng pagbaha at landslide, mahigit 100,000 katao ang na-evacuate. Sa mga kalapit na probinsya, marami rin ang naapektuhan ng matinding ulan tulad sa Fujian, Guangxi at Hunan. Nirescue ng mga pulis ang mga natrap sa lumalim na tubig malapit sa isang malaking train station. Ang malakas at malalang pagbaha at landslide ay nakaapekto sa 8 townships sa Pingyuan County. Pangatlo, highway collapse. Hindi na tinitigilan ng sakuna ang China nitong nakaraang buwan lamang ng Mayo. 48 katao ang nasawi dahil sa pag-collapse ng 60-feet segment ng isang expressway sa Guangdong Province. Ito ay bumigay dahil sa pasunod-sunod na malalakas na ulan sa lugar. Nasa 23 na mga sasakyan ang nakuha mula sa pag-rescue at 30 sa mga tao ang nasugatan. Mahigit nasa 184 square meters ng highway ang naapektuhan ng ulan at na-disintegrate. Nitong buwan lamang, inilabas ng China Meteorological Administration ang taunang Blue Book. Ito ay tungkol sa kalagayan ng pagbabago ng klima sa bansa. Natuklasan sa ulat na nararanasan ng China ngayon ang pinakamainit na taon kumpara sa mga nakalipas na taon simula 1901. Sabay na pag-init at malalang pag-ulan ang nararanasan ng China, kung saan ang hilagang China ay nakararanas ng matinding tagtuyot at pag-init. At sa Timog China naman, kung saan nararanasan ang matinding pag-ulan at pagbaha. 4. Buhawi. Sa bahaging silangang China naman, 5 tao ang nasawi at halos 100 katao ang sugatan ng tamaan ng buhawi ang lugar. Makikita sa video kung gaano pumalo ang buhawi sa syudad nito. Dahil sa lakas ng buhawi, natanggal nito ang mga bubong sa mga kabahayan at natanggal ang mga kakahuyan. Ayon sa Dongming County Emergency Management Bureau, nabuo ang buhawi dahil sa malalang convective heat transfer o ang nangyayari kapag ang init ay lumilipat mula sa mainit na bagay patungo sa malamig na bagay sa pamamagitan ng paggalaw ng hangin o tubig.
Ayon sa Xinhua News Agency, mahigit nasa 2,820 na mga kabahayan ang nasira at malalang naapektuhan ng buhawi sa lugar ng Kaiyuan, Shandong Province. Bihira lamang daanan ng buhawi ang China. Nasa 100 pababa lamang ang dumadaan sa bansa kada taon. At sa loob ng nakalipas na 50 taon simula 1961, nasa 1,772 na ang nasawi dahil sa buhawi. Noong nakaraang Abril lamang, isang buhawi ang humagupit sa southern city ng Guangzhou na pumatay sa 5 katao at 33 ang nasugatan. At panglima, severe drought. Dahil sa labis na nararanasang init, ang bansang ikalawa sa may pinakamalaking ekonomiya ay nasa peligro. Dahil sa panahon, ang lugar ng China na nagpe-produce ng bigas at trigo, wheat, ay nanganganib. Naapektuhan ng grabe ang summer planting season ng bansa dahil sa mataas na pagbabago ng panahon. Mayroong emergency alert sa 17 probinsya ng China na nakakaranas ng mainit na panahon. Kasali dito ang mga major agricultural regions na Henan at Shandong. Ayon kay Yang Wentao, isa sa opisyal ng probinsya, ang Henan ay ang China's top wheat producing region. Halos 1/4 ng total output ng China ay nagmumula dito. At nitong buwan ng Mayo, mahigit mas mababa ang pag-ulan sa lugar ng 70% kumpara sa nakaraang taon. Sinabi ng China Meteorological Administration, CMA, na 28 na regional weather stations ang nakapagtala ng pinakamataas na temperatura sa kasaysayan sa kalagitnaan ng Hunyo. Ang lungsod ng Fenyang sa hilagang probinsya ng Shaanxi ay nagtala ng pinakamataas na temperatura nito na 40.2 degrees Celsius, 104 Fahrenheit. Naranasan ng China ang pinakamainit na tagsibol ngayong taon. Ang pambansang average na temperatura mula Marso hanggang Mayo ay umabot sa 12.3 degrees Celsius. Ang pinakamataas mula noong nagsimula ang pagtatala noong 1961 ayon sa National Climate Center. 12 pambansang meteorological stations ang nagtala ng mga temperatura na umabot o lumampas sa mga record. Noong nakaraang taon, ito ang pinakamainit na taon sa kasaysayan ng bansa. Sa sunod-sunod na kamalasan na bumibisita sa China, kailan kaya ito matatapos? Ito ba ay karma at paghihiganti o sadyang nagkataon lamang sa bansa? Walang ibang mahika o komplikadong eksplenasyon kung bakit ito nangyayari. Siyensya na ang nakapagsasabi noon pa lamang na matindi ang bagsik ng climate change. Ang sunod-sunod na dilubyong ito ay ganti lamang ng kalikasan sa bansang may pinakamalaking ambag sa pagkasira ng mundo. Sa iyong palagay, ano na lamang kaya ang kahihinatnan ng China kung ang sunod-sunod na dilubyong ito ay hindi na tumigil pa? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share ng video. Hanggang sa muli, salamat at God bless.